Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, ito po yung magiging topic natin ngayon. Aral mula sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, kapag nagtuturo si Jesus sa panahon niya, di ba't nagsasalita siya, kanyang iniutusan yung mga tao na makinig sa kanya. Meaning, ito po ay isang bagay na inaaralan ng isang tao para magkaroon po ng mabuting pamumuhay. Maging maayos ang kanyang pagkatao. Bakit po? Kasi ito, tinuturuan tayo, kung nakita naman natin yung panahon niya, maraming itinutuwid sa pamumuhay ng mga Hudyo, na kung saan ay mali ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, mali ang kanilang pamaraan patungkol sa kautusan, at ito yung mga bagay na ipinalinaw ni Jesus sa kanyang mga kalahing Hudyo. Bagamat si Kristo ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, para sabihin sa mga tao na mali na ang kanilang ginagawa. Kaya dito po makikita natin yung tamang paraan ng pagsunod sa Diyos sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya halika, bigyan po din natin ng linaw itong mga komentong ito mula po ito kay Efren Baisa. Okay, mga Efren, ito po ipaglilinaw lang. Bigyan natin ito ng magandang pangunawa sa ating mga babasahin. Kasi ito po yung inyong katanungan o komento na aking ililinaw ko po para sa inyo. Basahin natin. Hindi po yan tungkol sa kaligtasan. Tungkol po yan sa banal na hapunan. Read the context. So, ibig sabihin, sinasabi niya dito, patungkol daw sa banal na hapunan. Ano nga ba yung banal na hapunan? Dito, nagkaroon po ng pagtitipon-tipon ng mga alagad at ang ating Panginoong Kristo sa panahon na po siya ay maaaring nagpapaalam na siya dito, Pinapaunawa po lang niya yung mga bagay na mangyayari at magaganap sa panahon na yan. Bakit po? Hindi ito maipaliwanag sa isang salita kasi hindi nakakaunawa pa ang mga apostoles na ito. Kaya sinasabi ni Jesus, maunawaan mo lang ito pagtapos na. Kaya diyan, nagbigay po ng mga ilustrasyon kung bakit si Jesus ay nagkaroon po ng hapunan ng Panginoon na kung saan nagtipon-tipon sila at nagbigay ng mensahe doon patungkol doon sa ginaganap nila. Yung pagbibigay po ng mga tinapay, nagpira-piraso. Kaya sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na bababayubay para bayaran ang kasalanan. Ganon din ang dugo. Sabi niya, inumin niyo ito sa araw ito bilang bagong tipan na kung saan ay mabubuo ang kanyang dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya babaybayin natin yun. So yun po ang magiging kaganapan sa buhay ni Jesus. Na kung saan, yung palang ginanap na yon ay ipinapakita yung pagtubos sa mga tao. Kasi po, magkakasabay po yung tinatawag na Paskwa. Na kung saan naghahandog sila ng tupa. Kasi po yun ang paraan po ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa panahon po sila ay magkakaroon ng ganong Paskwa. Kung saan naghahandog sila ng mga tupa, nag-aalay sila para sa kanilang mga kasalanan, para matubos ang kanilang mga kasalanan. At the same time, ganun ang ginawa ni Kristo. Yung kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang naging alay at inihandog yung kanyang dugo para sa pantubos ng ating kasalanan. Yun ang mensahe doon sa sinasabi po ninyong banal na hapunan. Kaya lilinaw natin po mula po kay Efren Baisa. Babasahin po natin yung konteksto at ating uunawain. Kasi sinasabi niya, hindi raw yun kaligtasan. Yun na nga po ang kaligtasan. Ipinapahayag ni Kristo yung mangyayari at magaganap sa kanyang buhay na kung saan para nga magkaroon ng katubusan o kaligtasan ang bawat tao. Yan, bilinawin ko po sa inyo. Sinasabi na hindi yan tungkol sa kaligtasan. Tungkol yan sa kaligtasan. Kaya babasahin po natin yung sinasabi po ninyong context. Read the scriptures po tayo. Magsisimula po tayo sa verse 20 ng unang Korinto, chapter 11. Dito po tayo magsimula. Para po makita po ninyo yung buong konteksto. Kasi sinabi niya, context. Pag sinabing konteksto, ito yung mga pangungusap na dapat natin malaman kung ano yung naganap at nangyari. So, balik po tayo sa talatang ito na ating babasahin. Unang Korinto 11:20, kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tama ang ginagawa ninyo. Unawain po ninyo ito, kaibigang Efren. Yung sinasabi daw doon sa pagtitipon ay hindi raw tama. Balikan natin ang talatang ito. Ano ba pagkaunawa natin dito? Kapag daw nagtitipon sila upang ipagdiwang ang banal na hapunan,
hindi raw tama ang ginagawa nila. Paano mo uunawain yun kung hindi pala tama? Pag sinabi mong banal na hapunan, hindi pala tama yun. Kaya sinasabi mo hindi yung kaligtasan. So unawain pa natin, iyan po'y kaligtasan. Mali lang siguro ang inyong pagkaunawa sa ganitong pangungusap eh. Ngayon, palitan natin ng ibang salin. Ano ba ang sinasabi sa ibang salin? Sa mga naunang salin, 1905, sabi dito pa rin po sa unang Korinto 11:20, kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. O malinaw naman po. Tapos ginaganap pa rin yun. Sino ba ang gumaganap ng ganito? Na kung saan ay ginawang Holy Communion, o partakers ng mga elementong ito, katulad ng tinapay, yung tinatawag na juice o alak. So ibig sabihin, literal nila. Pero diyan sa pagtitipon po ng mga alagad, si Kristo ang kasama. Tama po ba? Si Kristo po ang kasama ng mga apostol sa panahon ng pagtitipon. Yun nga po ay sa halip na gawin yung mga bagay na naganap bago gawin, so pinakita muna yung mangyayari at magaganap sa kanya. Na yun ang nagpapakita do sa sinasabi niyang tinapay na pinagputol-putol yung katawan ni Kristo, na kung saan ay nagkalulay-luray sa matinding pasakit sa kamay ng mga sundalong Romano, di ba? Hinagupit, binugbog, kinurahan na ng tinik. At the same time, ipinako sa krus hanggang siya mamatay. Nakita po ba ninyo? Yun ang dapat makita natin doon sa ginawa ni Jesus sa pagtitipon nila sa hapunan ng Panginoon. Pero dito pinapakita ni Apostol Pablo yung mga bagay na dapat nating malaman. Sabi po dito, bakit daw sinasabi dito ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon? O bakit kaya? So dito muna tayo sa version na ito, sa ADB. Tuloy po natin sa 21. Sinasabi dito, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Kung papasinin po ninyo, hindi naman ganyan ang naganap sa panahon ng ating Panginoong Kristo at yung mga alagad. Meron lang pong dalawang elemento, tinapay at yung alak. Na yung alak nakalagay doon sa saro. At yung mga tinapay po nakalagay po sa lamesa. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at pinagputol-putol ito at pinasa sa lahat ng kanyang mga alagad na kasalo niya doon. O ngayon, tingnan naman natin dito. Mapapansin ninyo, hindi naman itong kasali si Apostol Pablo. Yung 12 alagad lang po. Kung papansinin po ninyo yung kanyang hapunan ng Panginoon. 12 alagad at kasama doon si Kristo. Pero dito nakita natin, pinapaliwanag ni Pablo, ang tanong muna po, hindi naman po talaga kasama si Pablo nung panahon na kung saan ay nagtitipon ng mga alagad para saluhan ng Panginoon. Yung kanyang pinakahuling, kasi makikita natin parang huling buhay na niyo kasi nga papatayin siya eh. Kaya naghahaponan sila para ipakita yung mangyayari at magaganap sa kanyang buhay. Kaya yun ang makikita natin ang dinidescribe doon sa kaganapan, doon sa kanyang ginagawang hapunan ng Panginoon. Di ba't yung tinapay sumisimbolo sa kanyang katawan at yung dugo sumisimbolo doon sa alak o yung alak sumisimbolo sa dugo? Ewan ko kung ito ang inyong unawa, baka hindi naman. Pero ganun talaga ang pinapakita na yung tinapay, symbolikal ng kanyang katawan. Ano ga nangyari sa kanyang katawan? Kaya sinabi doon sa tinapay, pinagputol-putol. Kaya nangyari sa kanyang katawan, di ba? Halos mawasak sa tindi po ng pagpaparusa ng mga sundalong Romano. Sa kamay na kung saan ay dito naharap niya yung mga matinding pagpapahirap sa kanya. Di ba? Okay. Ngayon, balikan natin itong talatang ito. Malinaw po ba sa inyo ito? Hindi naman po talaga ganyan ang nangyari at naganap sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo at mga alagad. O, di ba? Ang sinasabi dito, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanyang sariling hapunan. O, sariling hapunan po ito. Yung talaga naghahapunan sila. At nagpapauna sa iba at ang isa'y gutom at ang iba'y lasing.
Ganun po ba? Ay hindi naman po naglasing sina Jesus at ang mga alagad. Tuloy pa natin, ano ba sinasabi pa dito? Sa 22, wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O ibig sabihin po dito, ay talang ito yung may kanya-kanyang pamilya na kung saan meron ka bang tahanan na dapat doon ka kumain, doon ka uminom. O, di ba? Sinasabi ni Pablo, o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Ibig sabihin, pinawawalang saysay ba yung mga pagtitipo nila? Kasi po yung mga nagtitipo, yung sinasabi, iglesia ng Diyos, mga mananampalataya ito. O diba? Na kung saan ay maaaring hindi na unawaan pa ang yung mensahe patungkol kay Kristo. Ituloy pa natin. At hinihiyan ninyo ang mga wala ng anuman. Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito, ay hindi ko kayo pinupuri. O, nakita ba ninyo? Kasi pag ganyan ang sitwasyon na nagaganap sa iglesia, na kung saan ay, yan ho, nagkakaroon ng parang ibang pananaw na eh. Eh sabi ni Pablo, hindi ko kayo pinupura sa bagay na yan. Bakit? Iniwawalang halaga po yung pagtitipon po ng mga kapatiran dito po sa iglesia ng Diyos. Kasi nga po, yung kanilang hapunan ay parang ginagawang hapunan yung pagtitipon nila. Kaya nga sinasabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, wala ba kayong mga tahanan o bahay para doon kayo kumain at uminom? O ituloy pa natin para mas malinaw. Pagdating sa 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. O ngayon, ito dito kayo maliliwanagan. Bakit? O sinabi ni Apostol Pablo patungkol dito sa ginanap ni Jesus. Sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Eh anong tinanggap niya? Tinapay ba? Eh wala naman siyang tinanggap na tinapay kasi hindi nga siya kasama sa pagtitipon nung panahon na nagtitipon ang mga apostol. Sapagkat si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, nagkaroon po muna ng pagkapako sa krus si Kristo, namatay at ikatlong araw na buhay na muli. Doon po sa 40 araw na nanatili pa siya dito sa mundo, ay di doon po naganap pa rin po ang pagpapakita kay Apostol Pablo bago siya naging apostol. Tapos sasabihin natin, kasama ba si Apostol Pablo sa pagtitipon na yan? Logic lang po mga kapatid. Pag-isipan ninyo. Ano ba talaga ang tinanggap ni Apostol Pablo sa Panginoong Hesus? Na ibinibigay naman ito sa kanyang mga tinuturuan o sa iglesia. O di ba? Kaya sinasabi dito na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanalo ay dumampot ng tinapay. Ano ba yung kahulugan ng tinapay? Tuloy natin, ano? Kasi nililiteral ninyo ang mga bagay na yan. Katulad po nito ni Ka-Efren Baisa. Banal na hapunan yan. Ibig sabihin talagang literal hapunan. Ano ba ang mga gumaganap diyan sa banal na hapunan? Sinasabi ng iba na Holy Communion, partakers, linggo-linggo, merong iba twice a week, o twice a week ba? O twice a month. Di ba? Merong ganun eh. Merong tinatawang every a year. Ganun ba? O monthly na ginaganap ito sa inyong pagtitipon. Ay hindi ko po kayo maintindihan. Iba't iba ang pamamaraning nyo. Yung tinuturo diyan ni Apostol Pablo ay hindi literal na hapunan ng Panginoon. Eh si Apostol Pablo ay hindi kasama sa panahon na naghahapunan ng mga alagad. Sapagkat si Apostol Pablo ay hindi pa alagad dyan, hindi pa apostoles ni Jesucristo. Kaya nung nagtitipon-tipon ng mga alagad kasama si Kristo, meron pong ipinapakita doon sa kanilang ginagawa. Tutuloy natin itong ating binabasa para maintindihan po natin. Uulitin ko po. Sinasabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanalo ay dumampot ng tinapay. Tuloy po natin para maintindihan natin kasi mayroong meaning yung salitang tinapay dyan. Sinasabi po dito sa 24, at nang siya'y makapagpasalamat at kaniyang pinagputol-putol at sinabi,
ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Nakita ba ninyo? Ito yung magaganap sa kanyang buhay. Na ang sinasabi dito, parang niliteral ninyo ang unawa dito. Kumuha ka rin ng tinapay at pagputol-putulin, di ba? At kanin. Ang sabi po dito, hindi naman po ganun eh. Pinagputol-putol, yung sinasabi ni Jesus, sabi dito, kanyang pinagputol-putol ang alin, yung tinapay. Tapos sinabi niya, ito'y aking katawan. So, sumisimbolo yung tinapay sa katawan ni Kristo. Dahil daw dito, pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. Palitan nga natin ang ibang salin. Bakit nagkakaroon ng ibang salin? Tinitingnan natin kung bakit nagkakaroon ng ibang unawa. Kaya ating unawain din ito sa ibang salin. Sabi dito, at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, yung kanina pinagputol-putol, ngayon pinaghati-hati. So, the same naman po din yun. Kasi kung malapad na tinapay yun, ay di pagpaparte-partihin nila. Kaya pinagputol-putol o hinati-hati. Kasi po, ang tinapay noon ay walang lebadura. Kaya medyo malutong ito, kaya pinagpuputol-putol. O kaya hinahati-hati. Yan ang unawa dapat natin doon sa tinapay na tinutukoy. Bakit hinati-hati ito? Tuloy natin. Sabi dito, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. O di ba? Hindi man kainin eh. Kundi pinapaliwanag diyan, ito ang aking katawan. Ipinapakita na yung tinapay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na ihahandog para sa inyong mga kasalanan. Di ba? Yan ang unawa dapat ninyo. Ang ginawa ginawa niyong hapunan talaga, ay minsan kayo, bakit aghahapunan kayo? Nagtitipon-tipon kayo. Minsan di ba umaga? Ang service niyo umaga. Tapos ginagawa niyong hapunan. Ay di, baliktad ang inyong kaisipan. O di ba? Pumupunta kayo ng mga simbahan. Di ba, ang service niyo umaga. O di ba, parang nga naman sa hapon, pag awas niyo, libero na kayo. Ang ginagawa niyo yung hapunan ng Panginoon, ginawa niyong literal, ginawa pa niyong umaga. Yung ginagawa niyong hapunan ng Panginoon. Ay mali naman po ang inyong diwa. Sinasabi dito, balikan natin ang talata. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. O di malinaw naman po, ihahandog pa yung katawan niya. Talaga naman po, bakit? Ay napako nga po sa krus. Yung kanyang katawan, napako sa krus kasi nagkasama yung ginagawa ng mga Israelita o ng mga Hudyo ng paghahandog ng tupa. Literal yun, tupa talaga inihandog. Pero diyan, nagkasama yung paghahandog ng katawan ni Kristo doon sa krus. At nabubuo ang kanyang dugo. At the same time, ganoon din ang ginagawa sa kanilang ritual na yung tupa inihahandog at niwiwisik yung dugo. Sa panahon po ng yan ay ginaganap sa kaparaanan ng lumang tipan. Yan po yung pagwiwisik ng dugo para mapawi ang kanilang kasalanan. Ay ginagawa nila yung taon-taon. Si Kristo minsan lang gagawin yan para nga hindi maging taon-taon din ang paghahandog. Yun ang gaganapin naman ni Kristo para wala nang panghahandog na tupa, na literal na tupa. Dahil si Kristo na yung nag-offer kung sino mang tao ito, kung ikaw ay lahing Hudyo o hindi Hudyo, may maghahandog na, may nag-offer na para sa iyong kasalanan. Sa panahon na ikaw ay magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, hindi mo na kailangan pa ang tupa, toro. Si Kristo na yung ihahandog mo sa Diyos. At ngayon, kapag napatawad na ang iyong kasalanan, huwag ka nang babalik sa dati mong kasalanan. Kasi pag bumalik ka ulit sa kasalanan mo, at ikay harap sa Diyos, hingi ka ng tawad, ano ang i-offer mo? Si Kristo uli, hindi na pwede kasi naihandog na eh. So, wala nang haing pang ihandog para sa iyong kasalanan. Yan ang dapat nyong malaman sa hapunan ng Panginoon. Hindi pala nyo naiintindihan. Yan, binabasa po natin. Read the context. Yan, binabasa natin at inuunawa. Kayo pala, ginagawa pala ninyo yung hapunan ng Panginoon ay kahit ba yung linggo-linggo o buwan-buwan o taon-taon. Pero sa umaga pa ninyo ginagawa o sabihin natin sa hapunan, mali pa rin po. Kasi ang kahulugan ng mga bagay niyan ipinapakita yung katubusan ng tao sa kasalanan. Yun ang dapat nating unawa sa binabasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Balikan natin.
Sinasabi po dito, yan ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Malinaw. O ituloy pa natin sa 25. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Katulad po niyan, no? Ang gagawin pala ninyo, pagkatapos niyo kayo ng tinapay, ito namang saro. 'Di ba? So, kumuha kayo ng plastic na baso o anumang klaseng baso yan, lalagyan nyo ng juice. At the same time, yung iba naman talagang ginagawang literal na alak. Abay, hindi ho ganun ang pagkaunawa natin. Dapat ho diyan, ang ating unawa, sinasabi po dito, pagkatapos na lang kumain, pinapakita ho yung situation at kaganapan na magaganap sa ating Panginoong Kristo. Na kung saan sinabi ni Jesus, kinuha niya ito, ang inuming ito ay bagong kasunduan. Tandaan po ninyo pinapakita doon yung kahulugan noon. Sinasabi niya, ito, at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Malinaw po, pinagtibay ng kanyang dugo, yung kasunduan palang yun. So, punta natin ang ibang salin. Balikan natin yung 1905 na version. Sabi po dito, at gayon din naman, hinawakan ang saro. Ito po yung saro, yung lalagyan ng alak. At yung alak na naroon sa saro, sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Ang sabi po dito, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y, hindi yung saro ang tinutukoy, yung laman ng saro yung dugo. Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Para nga maalala nga si Kristo sa panahon ng pagkabuhay niya kasi mabubuhay pong uli siya. Kasi nga mamamatay siya diyan Kaya sinasabi sa saro, di ba may kahulugan yung salitang saro? Yung saro, ito po ay paghihirap. At yung dugo na mabububo doon sa krus ng Kalbaryo, yun po ang bagong tipan na tinutukoy. Nang sa ganun, ikaw ay mababayaran ang iyong kasalanan, matutubos ka sa iyong kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. O, di ba? Yan ang dapat niyong unawain. Ang ginawa ninyo, niliteral ninyo na yung dugo ay ginawa ninyong symbolize, pabaliktad yata. Kasi ginawa niyong juice, ginawa niyong talagang literal na alak, di ba? Kaya sinasabi niya yung bagong tipan ng aking dugo. Pinapakita doon sa saro at doon sa laman ng saro na alak, sumisimbolo sa dugo. O pag-aralin natin ang dalawang bagay nito. Di ba't yung saro, ano ba ang kahulugan nito? Ganun po mag-aral. Ano naman ang magiging unawa natin sa salitang dugo? Ito po. Pag sinabing saro, ito bigyan ko po kayo ng unawa sa mga talatang iyan. May kahulugan po ang salitang saro. Ito po, mga kapatid, unawain natin itong talatang ito para maintindihan natin yung kahulugan ng saro. Sinasabi dito sa Marcos 14:36, nananalangin po dito si Jesus. Sabi ni Jesus, at kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Ngayon, napansin ba ninyo yung salitang saro? Merong ipinapakita diyan na yung saro, paghihirap ho yun. Paghihirap ni Kristo, basahin natin sa ibang salin. Ano ba sinasabi dito sa ibang salin? Sinabi niya, Ama, magagawa ninyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo ninyo sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. So, ibig sabihin pala nung saro, paghihirap, yan po nakalagay. Kaya babalikan po natin yung ating binabasa. So, nagiging malinaw po sa atin, dito sa ating binabasa sa unang Korinto 11:25, kasi nililinaw lang po natin yung mga komento ni Efren Baisa. Yung ganitong mga kaisipan, hindi lang po para sa kanya, para ho sa lahat. Mali ang pangunawa sa ganitong binabasa, ginagawang literal. Ginagawa nilang routine ito, linggo-linggo.
o gada isang buwan o taon-taon. May mga ganyan eh. Hindi nila alam, yung hapunan ng Panginoon, hindi naunawaan ng mga karamihan. Kaya ho dito sa ating channel, nililinaw. Hindi yan literal, kundi unawain sa espiritual. O di ba nakita natin yung kahulugan ng saro ay paghihirap. O balikan natin itong talatang ito. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Di ba yung saro pinakita sa ating kanina na kung saan ay yun ay isang bagay na paghihirap. O basahin natin uli. Yan po yun eh. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sa isang salin ay, ayan o, magagawa ninyo ang lahat ng bagay kung maaari, ilayo ninyo sa akin ang mga paghihirap na darating yan. May request pa nga siya na ilayo yung saro ng paghihirap. Pero sinabi ni Jesus, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. O bumasa din tayo sa sulat pa naman po ni Lucas, basahin natin. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo ilayo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Di ba po? So yan ang dapat niyong malaman. Doon sa ating pinag-aaralan na banal na hapunan. Na yung saro pala paghihirap. Ngayon, yung laman po ng sarong iyon na sumisimbolo yung alak sa dugo. O basahin naman natin yun para maunawaan natin. So balikan po natin itong ating binabasa. Sinasabi po dito, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. So ano yung dugo? Di ba't itong dugo nga ipangtutubos sa kasalanan mo? Sa kasalanan natin. Nating lahat. O di ba? O ngayon, bigyan natin ng magandang paliwanag bago natin ito bigyan ng Ngayon, ituloy muna natin ang pagbabasa bago po natin bigyan ng magandang paliwanag patungkol sa salitang dugo. Sa 26, sabi po dito, sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang sarong ito, inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. O yun pala naman po, para makita, ipinapahayag pala yung kanilang ginaganap na pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, kapahayagan pala ng pagkamatayan ni Kristo. Iyan pala yung ibig sabihin ng hapunan ng Panginoon, pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo. Yun ang malinaw na konteksto. Ay ginawa niyong literal, ay hindi po. Kung ganyan, okay, one time babaybayin natin yung sino yung gumaganap na yan. Ibig sabihin, kung kaanib kayo sa mga iglesia na ginaganap ang hapunan ng Panginoon, maling aral na naituro sa inyo. Ikakapahamak ninyo. Bakit? Hindi pala naunawaan na yung dugo na kung saan ay pantubos pala sa yung kasalanan, parang inuulit-ulit mo yung situation na nangyari at naganap. Parang sa kaisipan ninyo, ay hindi pa nagaganap yung pagkapako sa kay Kristo. Kasi yan, naganap na yung ginaganap diyan na hapunan ng Panginoon kasi nagpapahayag yung kamatayan ni Kristo. Balikan natin ang talata na ito. Yan sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Ay dito, meron pong ipinapakita. Kasi meron pong pangyayari at naganap nung pagkamatay ni Kristo, nagbangon siya ikatlong araw. Ibig sabihin dumating siya, ibig sabihin nagpakita uli Kristo. Ngayon kung lalawakan natin ang pag-unawang iyan, yung katubusan ng kasalanan mo ay hihintayin mo naman na hanggat ikay malinis, hindi ka dapat magkasala, hindi ka gumawa ng kasalanan kasi nilinis ka na nga ng dugo ni Kristo. O yan ang ating ililinaw, para maintindihan natin. Ituloy pa natin sa 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon yan. Pag hindi raw karapat dapat, ibig sabihin, hindi mo naunawaan ang kaganapang iyan na ikaw pala'y natubos na ni Kristo sa pamagitan ng kanyang katawan at dugo nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, di ba? At magkasala ka sa katawan, ibig sabihin, bumalik ka ulit sa pagkakasala. Kung ikaw ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon, yan,
ano ang kahantungan sa iyo. O, di ba? Kaya sinasabi dito sa 28, dadapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, bago mo ito bigyan po ng pagpapahalaga, nang sinabing kumain ng tinapay, pahalagahan mo yung katawan ni Kristo. Kasi ikaw ay kaisa na sa mga aral at turo ni Kristo. At yung pang-inom ng saro, hindi man sarong iniinom eh. Di ba? Inuman yun. Kundi ang ininom natin, yung sinasabing dugo, yung kaligtasan. Tinanggap mong kaligtasan. Eh, ginawa pala ninyo ni literal. Katulad po nito na mga nagtatanong po sa atin. Alam ko, hindi lang po kayo, no, ka-friend. Marami hong ganyang mga paniniwala at pananampalataya na ginawang literal yung banal na hapunan o hapunan ng Panginoon. Maling-mali. Eh sa konteksto pa lang pong ito, ay gagawin ba ninyong literal yan? Sinasabi dito, dadapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Paano siya sa atin? Abay, alamin mo sa iyong sarili na yung kinakaing tinapay at iniinom, ano ba yun? Juice? Ano ba yun? Talagang dugo? Yung laman ng saro? Eh kasi diyan, pinapakita kanina eh. Di ba? Balikan natin yun. Di ba? Sinasabi diyan, pinagputol-putol. Ang alin? Yung tinapay. Kumakatawan pala ito sa katawan ni Kristo. O di ba? At yun namang dugo, o yan, yung saro na siyang bagong tipan ng aking dugo. So yung dugo po ang mahalaga doon. Ang kahulugan naman ng saro, paghihirap ni Kristo. At yung dugo, ang naging tipan, ibig sabihin, katubusan ng tao kung ikaw ay sasampalataya. Kaya pagdating po dito sa 28, malinaw na sa atin na kung saan ay siyasatin po natin ang mga bagay na yan. O, basahin natin sa ibang salin. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. O, di ba? Anong iinumin mo? Alak din ba? Kung panahon po yan ang literal ng mga apostol, di ba? Kung literal na talagang alak, kasi sa panahon nila talagang alak yun eh. Painumin mo ba yung mga kabataan o mga magulang, mga may edad na sa pananampalataya o yung mga may edad din matatanda na, di ba? May mga gulang na 60 na, 70. Eh yung ba'y painumin mo rin ba ng alak? Tapos papaltanin nyo ng juice, tinapay. Ganun ba? Ngayon mga kapatid, at dito rin po kay Efren at sa lahat na hindi nakakaunawa na kung saan ay ginaganap pa ang hapunan ng Panginoon na literal, unawain natin itong sulat ni Apostol Pablo dito po sa 1 Corinto 10:16. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipag-isa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pakikipag-isa ng katawan ni Kristo? Yan ang kahulugan po niyan. Kaya pala hindi niyo maunawaan, ginagawa niyo literal. Pinapaunawa po ito sa atin ni Apostol Pablo. Di ba? Tuloy natin. Bagamat tayo marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Si Kristo yung tinapay na tinutukoy. Nakikibahagi po tayo. Yan ang dapat yung malaman. Ano ho? O tuloy natin sa 18. Tingnan ninyo ang Israel, na ayon sa laman, ang mga nasisikain, baga na mga hain ay wala kayang pakikipag-isa sa dambana. O, di ba? Yan ang unawain natin. O, ito pa ha, para maging malinaw po sa lahat. Yung salitang dugo sa paliwanag ni Apostol Pablo pa rin po. Efeso 2:13. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inalapit sa dugo ni Kristo. Yan ang dapat nyong malaman. Yung sinasabing saro. O, di ba? Kaya nga si Kristo ay nagdusa. Kaya yung paghihirap ni Kristo, yung saro. Kaya nga sinabi kanina, di ba? Ama, kung maaari, ilayo mo yung saro o yung paghihirap. Di ba? At yung dugo naman, ang kagandahan po,
Kaya mamamatay siya sa krus bilang pong pangtubos sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa Israel, sa lahat ng tao, kahit hindi ka lahing Hudyo. Balikan natin ito. Sabi po sa mga sulat ni Pablo, dadapat ngayon kay Kristo Jesus kayo ay noong panahon ay nalalayo, ay inalapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginaba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. O, di ba? Napakalinaw. Hindi pala naunawaan ninyo, ginagawa niyong literal. O, ito pa isa. Mas maganda rin po ito. Basahin din natin ito. Gano pa kaya ang dugo ni Kristo? Na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili. O, di ba? Inihandog nga po ni Kristo yung sarili niya. Yun ay pagpapakita yung kanyang banal na hapunan o hapunan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hindi pala naiintindihan. Balikan natin ito para manuha natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na nasa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yan ang dapat nyong malaman. Ang ginagawa pala ninyo, linggo-linggo o buwan-buwan, naghahaponan kayo, kumuha kayo ng mga skyflex o tinapay na pinagputol-putol, nililiteral ninyo ha. Kuha kayo ng juice o grapes, tapos simbolo daw yun ng dugo ni Kristo, hindi pala nyo naunuan. Yung dugo, ito nga po yun. Na kung saan ay nakabahagi tayo. Tinubos tayo. Ayan po, ba? O yo, tuloy natin sa 15, Hebreo 9:15. At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos. O di ba? Ikatutubos po yung kamatayan ni Kristo. Kaya nagpapahiwatig siya para makita ng mga apostol nito, ito ang magaganap at mangyayari kung bakit sila naghahapunan. O, ulitin natin. Sabi po dito, at dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos. Ulitin ko po ha, ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na sa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na walang hanggan yan. Malinaw po ba? Ibig sabihin, maging doon sa mga unang tipanan, maging sa panahon natin ngayon sa ikatutubos. O ipaliwanag pa ito ng ibang mga ngaral, katulad po ni Pedro. Sabi naman ni Pedro, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, Ama, sa pagbabanal ng Espiritu upang magsatalima at mga wisikan ng dugo ni Hesus Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Yan, napakalinaw po. Di ba? Uulitin ko itong sinabi pa ni Pablo. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipag-isa ng dugo ni Kristo. Iyan po ang ibig sabihin yan. Kapag ikay nakikipag-isa, paano ba makipag-isa? Unang-una, nalinis ka na sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya aral mula sa Panginoon, unawain mo nang matubos ka doon sa dati mong maling pangunawa. Katulad po ninyo, no? Sinasabi po ninyo na hindi po yan tungkol sa kaligtasan, tungkol po yan sa banalapunan. Kaya nga po yan tungkol sa kaligtasan. Kaya nga yan tinatawag na hapunan, o di ba sa English, Lord Supper. Kaya nga nang suffer si Kristo, naghirap, nagdusa para lang sa iyo at sa akin. Tapos ililiteral ninyo. Bahala kayo kung yan ang unawa ninyo. Para sa akin, pinilinaw ko po sa inyo ang mga bagay na yan. Kung masaktan na kayo sa sinasabi ko, hindi doon talaga naunawaan yung aral at turo ni Kristo. O yan na lang po ang aking ibibigay po sa inyo. Hindi po literal na hapunan, kundi yung hapunan ng Panginoon, ginanap yun, ipinapakita sa kanyang mga alagad na yung mangyayari sa kanya na paghihirap, mapapako siya sa krus, mamamatay siya, at muling mabubuhay. Nang sa ganoon, matubos po ang kasalanan ng mga tao. Yun ang kaganapan sa mga kasulatan. Sana naintindihan po ninyo yung banal hapunan. Hindi yan literal na kung saan ay ganapin mo ulit-ulitin mo. Na kung saan ay linggo-linggo o buwan-buwan sa inyong mga iglesia. Mali po yan. Kaya kung patuloy kayong gumaganap ng mga bagay na yan, ay wala kayo sa tamang aral
ng ating Panginoon Kristo. Okay po? Sana po naintindihan po ninyo. No? Kung may comment pa kayo at hindi nyo naintindihan, at kung naintindihan man ninyo, pakicomment na rin po kung kayo agree sa ating napag-aralan. Okay? So salamat po. Ito yung ating natutunan ngayong araw na ito. Na hindi po yan na banal na hapunan ay ililiteral mo. Kundi ito'y aral ng katubusan ng ating mga kasalanan. Salamat pong muli. Pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po natin pag-aral. Sa Diyos po ang papuri. Amen.